Abraham's words in Genesis 22, God will provide himself a lamb, are a thunderous declaration of faith, not a crafty dodge or a white lie to Isaac. Let's break this down. Abraham was staring at an impossible situation. God asked him to sacrifice his beloved son, the very child through whom God's promises were supposed to come. But instead of panicking or scheming, Abraham spoke faith into the void. He didn't know how God would work it out, but he trusted that God would keep his word, even if it meant raising Isaac from the dead, as we see in Hebrews 11:19. That's not deception. That's radical, stubborn faith. When Abraham put faith first, he shifted the burden off his own shoulders and onto God's. That's what it means to be one-hearted with God. You're not divided, trying to hedge your bets or cover your bases. You're all in on God's promise, even when you can't see the outcome. That's the blueprint for the spiritual life. Throw away what you see, feel, and think, and accept only the Word of God, no matter how wild it sounds compared to your circumstances. Romans 4, verses 19 to 21. Theologically, this means righteousness and blessing don't come from what you do, but from whom you trust. Abraham was justified not because he did everything right, he messed up plenty, but because he believed God. Romans 4, verses 22 to 24, that same righteousness is available to anyone who believes in the resurrection of Jesus. Faith is the hand that receives everything God wants to give. And when you walk by faith, you're letting God write your story, not you. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi naging matatag sa pananampalataya, na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at lubos na naniniwala na ang ipinangako niya ay kaya rin niyang gawin. At kaya naman ito ay ibinilang sa kanya bilang katuwiran, mga taga-Roma 4. Versikulo 20 hanggang 22 kay JV. Ang mga salita ni Abraham sa Genesis 22, magbibigay ang Diyos ng isang kordero para sa kanyang sarili, ay isang malakas na pagpapahayag ng pananampalataya, hindi isang tuso na pag-iwas o isang puting kasinungalingan. Kay Isaac hatiin natin ito. Si Abraham ay nakatingin sa isang imposibleng sitwasyon. Hiniling sa kanya ng Diyos na isakripisyo ang kanyang minamahal na anak, ang mismong batang sa pamamagitan niya ay dapat dumating ang mga pangako ng Diyos. Pero sa halip na magpaniko, magplano, sinabi ni Abraham ang pananampalataya sa kawalan. Hindi niya alam kung paano ito gagawin ng Diyos, pero nagtiwala siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Kahit pa mga hulugan ito ng pagbuhay kay Isaac mula sa patay. Tingnan ang Hebreo 11, talata 11. Hindi iyan panlilin lang, yan ay radikal, matigas na pananampalataya. Nang unahin ni Abraham ang pananampalataya, inilipat niya ang pasanin mula sa kanyang sariling balikat patungo sa Diyos. Iyan ang kahulugan ng pagiging isang puso sa Diyos. Hindi ka nahahati, sinusubukang maging maingat sa iyong mga desisyon o maging handa sa lahat ng posibleng sitwasyon.
puso kang naniniwala sa pangako ng Diyos, kahit hindi mo makita ang magiging resulta. Iyan ang plano para sa espiritual na buhay. Itapon ang nakikita, nararamdaman at iniisip mo, at tanggapin lamang ang salita ng Diyos. Kaano man ito kalayo sa iyong mga kalagayan, sa teolohiya nangangahulugan ito na ang katwiran at pagpapala ay hindi nagmumula sa kung ano ang iyong ginagawa, kundi sa kung kanino ka nagtitiwala. Si Abraham ay itinuring na matuwid, hindi dahil sa ginawa niyang lahat ng tama. Marami siyang pagkakamali, kundi dahil sa naniwala siya sa Diyos. Ang kaparehong katuwiran ay makukuha ng sino mang naniniwala sa pagkabuhay ni Jesus. Ang pananampalataya, ang kamay na tumatanggap sa lahat ng nais ibigay ng Diyos. At kapag ikaw ay lumalakad sa pananampalataya, pinapayagan mo ang Diyos na isulat ang iyong kwento, hindi ikaw. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.